Hello guys, good morning sa inyong lahat. Narito po muli tayo upang magbahagi ng isang lutuing Pinoy na tiyak na magugustuhan ninyo. Ito ay isang sikat na panghimagas. Ang tawag natin dito ay binignet o sa aming mga Tagalog ay ginataan. Ang nilalok natin dito ay iba't bang uri ng root crops tulad ng balinghoy, kamote, ube, sago, at glutinous rice na binibilot natin to at ginagawang bilo-bilo. Narito ang ating mga sangkap. Simulan natin. Ito ang ating glutinous rice. Binilog ko ito at nilahukan ng ube flavoring dahil mas maganda siyang makulay. Meron din tayo ditong kamote. Dilaw ang ating kamote. Itong balinghoy, frozen to, dinipros lang. Binili namin ito sa Asian store. Ginat-gat ko ng maliliit. Ito ding sago. Ito ay binili din namin sa Asian store. Iniluto ko na bago natin simulan. Meron tayo ditong coconut milk. Ang coconut milk natin dito ay yung mga nasa lata sapagkat napakahirap bumili ng tunay na gata dito na kakayurin. Meron kaming kayuran dito kaya lang ang problema, ang liliit dito ng nyug. So kaunti lang makukuha natin gata kaya ang binibili lang namin na ito ready to cook na coconut milk. Ito ang ating ube flavoring na ginamit sa ating bilo-bilo. Ito, dahil wala kaming ube na panlahok na root crops, ito ang ginamit namin para magkaroon ng kulay ang ating bilo-bilo. Meron tayo dito asukal o granulated sugar. Pwede rin kayong gumamit ng asukal na pula o brown sugar at ang asin para mabalanse ang ating lasa ng ating ginataan. Okay? Simulan natin ang ating pagluluto ng ating ginataan. Painit lang tayo ng ating pan at ilagay natin ang ating gata. Pwede natin yung gata para hindi sayang. Dalawa lang muna ang ating gagamitin gata. Mamaya natin lalagay yung isa pinakangkakang gata natin. Habol nga pala nakabili kami ng steamed banana. Ito ay luto na saging na saba sa Asian store din. Kabibili lang ngayon. So lalak din natin ito. Didipros lang natin. Ito ay huli nating lalok dahil luto na ito para hindi madurog. Okay, kuluan ang ating gata. Lagay na natin ang ating unang sangkap, ang ating balinghoy. Inuuna natin to sapagkat ito ay matagal maluto. Yung kamote dito nga pala madali siyang maluto. Kaya maya-maya natin siya ilalagay. Luban uli natin siya. Hintay natin kumulo. Okay, check natin. Dahil kuluan na. Ito. Pwede na natin ilagay ang ating binignet. Pero bago yun, ang ating balinghoy haluin muna natin. Ito ang star of the show Bilo-bilo.
kulay ube ito dahil nilagyan ko na siya ng ube flavoring, yung pinakita ko sa inyo kanina, para makulay siya. Ito. Purito ko itong minatamis eh. Kahit elevated na ang sugar natin. Eto. Lubog lang natin siya. Yan. Natin ulit siyang tatakluban. Okay, tingnan natin ang ating minatamis. Ito. Wow. Saka pala ng bilot ko ng bilo-bilo natin. Nag-expand pa siya. Lagyan na natin ang ating kamote. Natin muli siyang takpan. Ganyan lang kasimple ang pagluluto ng ating minatamis na ginataan o binignet. Okay, tingnan natin ang ating niluluto kung malambot ng ating kamote. Ayan o, ang ganda ng kulay niya. Malambot ng ating kamote. Lagay na natin ang ating sago. Kaunti lang lalagay natin sago dito dahil madami to. Masarap nga pala itong may lahok din na langka, pero wala kaming nabili sa Asian store, so okay na din. Ito. Mas pasarapin natin ulit siya ng ating ube flavoring. Ito. Lang. Lagay na natin ang ating steamed banana. Ating haluin ulit. Hindi natin kailangan pala ng additional na gata. Okay na to. Kung gusto nyo mas maraming sabaw, so pwede nyo dagdagan pa ng gata. Malapot na eh. So para sa akin okay na to. Tayo lang nating maluto lahat ng ating ingredients na nilagay. At mayroon na tayong masarap na minatamis na binignet. O, ginataang halo-halo din nga pala ito. Tinatawag din itong halo-halo nga pala sa ibang lugar. Padami yata ang ating ube flavoring. Okay na yan. Hintayin lang natin siyang lumambot. Panuli natin siya. Tingnan natin. Iinip na ako. Gusto na kumain. Yung kotse ng labog nito. O yung
masyadong nadurog. Kaya ating tayin-tangin ng luto o slow cook. Lambot na ang ating kamote. Mga 2 minutes pa. Kaya tayo masarap na binignet o minatamis na ginataan. Okay, after 2 minutes, ito na ang ating ginataan. Ang ating sikat na panghimagas, ang binignet. So, tikman natin siya. Tamang-tama ang ating pagkakalagyan ng asukal. Galing talaga tayo sa tansyahan. Ito ang maganda kapag non-stick ang pinaglulutuan natin. Hindi siya nagtututong sa ilalim o hindi dumidikit ang ating niluluto. Okay. Ito na ang ating binignet. Fresh na fresh from the pan. Okay, tingnan natin. Ito na ang ating masarap na binignet. Hahanguin na natin siya. Patayin natin ang ating apoy. Okay. Ito na ang ating masarap na binignet. Wow. Tapos ng ating sabaw. Sarap nito. Okay, ito na ang ating masarap na binignet o ginataang minatamis sa aming mga Tagalog. Ito, bagong luto siya. Muling niyong bisitahin ang aming social media account na Lutoing Pinoy Abroad dito sa YouTube para sa mas marami pang video ng DIY at cooking na inyong matututunan. Lalo na kayong mga nasa abroad na tulad namin. Ito, mga simpleng lutuin na inyong mapapag-aralan at ibabahagi sa inyong mga kapamilya. Thank you very much and God bless. Bye-bye!